Kumustahin natin yan ang lagay ng batang si Rodelyn kasama si Mobile Journal, Yeda Pascual. Yeda, ang kwento mo madalas na talagang magluha itong bata. Noon pa, may kinalaman ba ito sa kanyang nararamdaman? Papsy, ang kwento kasi dyan ni Nanay Dolores, yung lola ng bata, ito kasing si Rodelyn, simulat sa pool, bata pa lang yan, madalas na magluha ang mata. Kahit ibang tao napapansin na, bakit madalas magluha yung apo mo? Ang lagi niyang paliwanag, ito kasing bata, pinaglihi sa yelo. Yung nanay kasi, nung ipinagbubuntis siya, mahilig mamapak ng ice, ganyan. At saka bilang albularyo, Papsy, manghihilot itong si nanay, naniwala siya na gano'n na nadala lang sa lihi. Pero tinanong natin kay Doc, may connection ba yan? Walang kinalaman ang paglilihi sa pagluluha ng mata at sa karamdaman ngayon ng bata. Yeda, anong klaseng infection ba ang nangyari dito kay Rodelyn? Paano ito nakukuha? Actually, ang kwento kasi ng bata, nung una niyang mga naramdaman, nangangati yung kanyang mata. So, ang tingin ni Doc ay, syempre, bata, pupasok sa eskwela, madumi yung kamay, posibleng hindi napapansin, nakakamot yung mata. Kaya ayun, nagkaroon ng impeksyon, namaga. At saka kung titingnan pa yung picture ng bata, yung pamamaga, dito lang sa may eyelid, wala sa under eye, wala sa loob ng mata, hindi namumula yung mata niya. So, tingin ni Doc, posibleng kuliti talaga, Paps J, nag-start, nakinamot, kaya na-infect. Yeda, tuloy-tuloy pa rin ba ang pag-inom ng gamot nitong si Rodelyn? Nung nagdugo yung mata ng bata, Paps J, dinala agad siya kinabukasan ng kanyang lola sa health center, binigyan ng mga antibiotic, ng ointment, at nadala naman na ng gamot, kaya humupa na yung pamamaga ng mata niya. Ngayon naman, hindi na siya nagtitake pa ng gamot. So, iniintay na lang na magkapera para nang sa gayon ay mapa-imaging test yung bata. Yeda, posible bang mapabilis ang paggagamot dito kay Rodelyn sa pamamagitan ng pag-opera o surgery? Naku, Papsy, mahirap kasing magsabi kung talagang mahapadali. Kasi talagang hindi pa alam kung ano talaga yung problema dahil hindi pa nga napapa-MRI, napapa-X-ray yung bata. So kapag ka napa-MRI na, doon palang malalaman ano yung problema at ano yung gamutan na gagawin doon sa bata. Yeda, ano raw ba ang koneksyon ng sakit sa mata ni Rodelyn sa pagbabago ng kanyang ugali? Papsy, nabanggit nga ni Doc sa interview kanina na irritable sa tingin niya, irritable, lantang gulay, Paps J, na talagang hindi nakikipaghalubilo sa ibang bata. Sa tingin ni Doc, walang koneksyon yung sa mata at yung pagbabago ng ugali. Sabi nga ni Doc, posibleng yung behavioral changes, nag-start yan prior pa yung pamamaga ng mata, na i-connect lang ng family dahil nga malaki na yung pinagbago. Ang sabi nga, Paps J, ni Doc, kung mai-connect man siyang sakit dyan, pwedeng carniovenous thrombosis, ayun yung sabi ni Doc. Ito ay very rare at life-threatening na sakit sa central face at kapag umakyat yung infection sa utak. Pero ito, Paps, sobrang bilis ng progression ng sakit. Tipong talagang bababa yung consciousness, hindi lang behavior yung magbabago. Pwedeng mauwi sa ICU kaagad. Kaya sabi ni Doc, dito sa kay Rodelyn, sa case niya, months yung inabot ng pagbabago ng ugali. So malabong ito yung diagnosis sa bata. Yeda, tanging lola na lang ba ni Rodelyn ang kasama niya? Kamusta sila ngayon? May kailangang gastusan ba dito sa gamot at mga test? Papsy, tatlo lang sila sa bahay. Si Nanay Dolores, tapos si Rodelyn, at itong inampon ni Nanay Dolores na 2 years old. At si Nanay Dolores nga lang yung naghahanap buhay, albularyo siya, manghihilot. At talagang siya lang yung inaasahan ng dalawang bata. Hindi sapat yung kita? Talagang kulang na kulang, Paps Ray. At saka yung imaging test ng bata, tinanong natin kay Doc, magkano ba yan, Doc, yung MRI? Nag-range daw yan ng mga 15 to 20,000. Meron pa daw mga ospital na 25,000. Ang suggestion kasi ni Doc, Paps Ray, maganda daw, cranial pa lang yun, Paps Ray, yung pinag-uusapan doon. Pero mas maganda sana kung pati yung MRI, dama yung mata. Para mas makita, yun lang, mas mahal pa ng konti doon sa ano. Kaya, Paps Ray, MRI pa lang yan. Wala pa yung gamutan after MRI. So talagang malaking gastusan. Maraming salamat, Mobile Journal, Yeda Pascual.